Good day, nurses. Now let's discuss your diverticular disease. Okay, under your diverticular disease, meron tayong dalawang types. We have your diverticulosis and your diverticulitis. Pag sinabi nating diverticula or diverticula, ibig sabihin, nagkakaroon daw ng outpouching of the colon. So, kung nakikita niyo tong image na to, ito yung pouch na sinasabi. Pag once na iisa lang yung pouch, that's diverticula. Pag marami, diverticulosis. If nagkaroon ng inflammation doon sa diverticula, tatawagin na natin siyang diverticulitis. As you can see dito sa photo, wala pang gaanong sira, or what I mean, dito sa diverticulosis, dahil wala pang inflammation, wala pa tayong bleeding na nakikita. Unlike pag dito sa diverticulitis, nagkakaroon na siya ng bleeding. Okay? So, nagkakaroon na siya ng bleeding. Pero usually, sa diverticulosis, nagkakaroon din siya ng bleeding. But, this is painless bleeding. Okay? Painless bleeding pagdating sa diverticulosis. Okay? So, bakit ba nagkakaroon ng diverticular disease or ng diverticulosis? Meron tayong tatlong main reason. Una, nagkakaroon ng weakening of the muscles, usually because of aging. Okay? Kaya isa sa mga risk factors ng diverticular disease is aging. Kapag once na matanda na 60 years old and above. And then, next year, decreased peristalsis. Nagde-decrease yung peristalsis because of constipation. Okay, decrease ang because of constipation. Bakit? Decrease ang oral fluid intake mo, decrease ang fiber intake mo, kaya risk ka for constipation. Third one, nag-i-increase yung pressure. Bakit? Because of the presence of your tubol. Okay, because of this, itong matigas na tae na to, nag-i-increase yung pressure. So, anong ginagawa ng pressure na yan? Tignan natin yung pathophysia niya. Okay, ang main reason kung bakit nagkakaroon ng diverticulosis because of tubol. Okay, itong tubol na to, ini-increase niya yung intraluminal pressure. Pag nag-increase yung intraluminal pressure, yung pressure, sisirain niya yung muscles. At kapag sinira niya yung muscle ng colon natin o ng large intestine natin, maglilid yan sa weakness. At kapag once na may muscle weakness na dahil nasira siya, okay, dahil increase pa rin ang pressure because of tubol, okay, magkakaroon na ng pouch formation. Okay, just imagine parang yung balon. Pag yung balon manipis at nilagyan mo ng hangin, mabilis lang siya mapahangin. Parang ganun din yung muscles natin. Dahil weak yung muscles natin at kapag nagkaroon ng pressure sa loob, may possibility na magkaroon ng pouch formation. At kapag may pouch formation na, tatawagin na natin siyang diverticula. Dito, wala pang inflammation. Okay? Meron palang pouch formation. Ngayon, itong diverticula, dahil nga may presence ng tubol, okay, for example, ito, okay, that's your diverticula, tapos merong tubol dito. Yung tubol natin ay may mga foreign bodies. Okay, may mga foreign bodies yan. These foreign bodies, yung mga microorganism natin such as bacteria, okay, anong pwedeng gawin? Okay, pwede yung bacteria na present dito sa ating tubol ay pwedeng lumipat yan dito sa ating diverticula. Bakit? Dahil nga mabagal yung peristalsis or mabagal yung pagdaan ng ating tae. Ang nangyayari, dahil matagal yung pagdaan niya dito, nabibigyan ng opportunity yung mga bakterya na lumipat dito sa mga diverticula natin. At kapag once na lumipat sila dito sa diverticula natin, ang gagawin niya, i-invade niya si diverticula. Magkakaroon ng overgrowth ng bakterya at invasion ng bakterya. Hindi normal na magkaroon ng bakterya sa ating diverticula. At kaya anong mangyayari pag pumasok yung foreign bodies? Dahil hindi normal magkaroon ng bakterya, magkakaroon ng inflammatory response. Magpapadala yung ating cells or yung ating katawan ng fighting cells, okay, ng ating mga immunomodulators. Okay, kapag once na pumunta yung ating fighting cells doon sa site kung saan nagkaroon ng invasion, magkakaroon na yan ng inflammation. Okay, pag nagkaroon ng inflammation, tatawagin na natin siyang diverticulitis.
Okay? Ibig sabihin, may inflammation na, may infection na nangyayari sa ating diverticula. So ano ba yung management natin pag diverticulosis, no infection? Una, symptoms natin. Una, pag no infection, anong symptoms natin? Meron siyang intermittent left lower quadrant pain. Bakit left lower quadrant pain? Kasi ang most common site ng diverticulosis at ng diverticulitis ay sa sigmoid colon. Okay? Kung papansinin natin ang anatomical structure natin, located si sigmoid colon sa left lower quadrant natin. Kaya doon nagkakaroon ng intermittent pain. Bakit may pain? Kasi nga yung stool natatrap doon sa diverticula. Pag natrap siya, nag-i-increase yung pressure at pag nag-increase yung pressure, may pain. Next, alternating bowel habits. Okay? Bakit? Dahil nagkakaroon ng altered colonic motility. Okay, because of diverticula, na-alter yung colonic motility natin or yung paggalaw ng colon natin. Nagkakaroon din ng bloatedness and flatulence. Bakit? Dahil poor ang stool passage and nagkakaroon ng gas trapping. Then next, nagkakaroon ng rectal or painless rectal bleeding. Bakit? Because of erosion. Erosion ng mga blood vessels near the diverticula. Dahil nasisira sila, okay, yan nagkakaroon ng bleeding. But that's no pain siya. So sa diverticulosis natin, bleeds does yung bleeding natin dito hindi painful. Okay, that's your diverticulosis. Anong management natin? Una, we need to to advise patient to intake or to consume high fiber diet. Okay, para ma-prevent yung constipation. Next, we need to increase oral fluid intake para wala ding constipation. We need also to administer soft stool softener. Bakit? Matigas yung tae ng pasyente mo because of tubol. Okay? And then we need to avoid straining. Okay? Avoid straining yung pag-iri. Bakit? Straining can increase pressure. Pag nagkaroon ng pressure at nagkaroon na ng diverticula, baka may possibility na yung diverticula natin ay mag-rupture. At pag nag-rupture yan, maglilid yan sa peritonitis. Okay, kaya we need to avoid straining, and we also administer analgesic for pain. Anong diagnostic test for diverticulosis and diverticulitis? Isang confirmatory test ang ginagawa natin. We have your colonoscopy. Colonoscopy is the confirmatory test for diverticulosis and diverticulitis. Okay. So, pag mag-undergo si patient ng colonoscopy, okay, anong position dapat ni patient? Dapat siya ay naka-left side lying. Okay, dapat naka-left side lying ang pasyente natin. Then next, for your diverticulitis, okay, your diverticulitis, signs, symptoms niya, dito may severe left lower quadrant pain. Kanina, intermittent lang. Then dahil may inflammation na, may infection na, may fever ng patient. Magkakaroon din ng leukocytosis, nausea, and vomiting. Bakit nagkakaroon ng nausea and vomiting? Kasi na-irritate yung ating GI tract. So, pag nagkaroon ng irritation, that can lead to nausea and vomiting. And also, change in bowel habits. Management natin, kailangan si patient NPO lang pag may infection na para hindi gumagalaw-galaw ang ating colon. At to prevent rupture and pain. We also need to insert or to give IV fluid. Bakit? To prevent dehydration. Okay? And then, broad spectrum antibiotic para mamatay yung microorganism na nag-infect doon sa diverticula ng patient natin. We also give opioid analgesic. Bakit? Severe pain ang pasyente. Corticosteroid, anti-inflammatory. Before giving opioid analgesic, we need to check the respiratory rate of your patient because respiratory depressant. Okay, kapag yan ay less than normal, we need to withhold and notify the physician. Then in case na may vomiting or abdominal distension, we insert NGTs for gastric lavage. And then reduce weight for obese client. Bakit? To decrease pressure in the abdominal cavity.
And avoid activity that increases abdominal pressure, katulad na lang ng weightlifting, straining, okay? Okay, yan yung mga bawal gawin para ma-prevent yung pag-rupture ng ating diverticula. And no enemas, laxative, and colonoscopy during acute attacks. Why? Because it increases pressure. Okay? Nag-increase yung pressure. Yung enemas natin and laxative kasi natin, bilis niya yung motility or yung paggalaw ng ating colon. Pag once na mabilis gumalaw ang colon natin, nag-i-increase yung pressure. At kapag nag-increase yung pressure at may diverticula na tayo at may diverticulitis na tayo, it can cause pain or it can aggravate the pain or it can cause rupture sa ating diverticula. So, yan yung ating diverticular disease.